Tagapagpaalala ng mga aral ay tinuro ni Jesus. Siya yung ating advocate, siya yung ating abogado, siya yung ating tagapagtanggol. Ikatlo, siya yung ating gabay, patnubay, siya yung ating proteksyon. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Tingnan po ninyo sa ating pagbasa, kung ikaw ay magulang, humihingi siya ng tinapay, humihingi siya ng itlog, ang ibibigay ba niyo'y bato? Ang ibibigay ba niyo'y ahas? Kung kayong masasamang ama, sabi doon hindi nyo ibibigay yung hindi talaga kailangan ng inyong anak, kundi ang ibibigay nyo yung kanyang pangangailangan. Di how much more ang ating Diyos sa langit, ibibigay niya yung para sa atin. O, diba? Dito, ini-specify sa ating pagbasa, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Bakit? Kailangan po natin ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Kasi kung walang Espiritu Santo sa ating buhay paglilingkod, manghihina tayo Kasi ang trabaho at ministeryo ng Espiritu Santo, ipaalala sa atin yung kanyang mga aral. So, tingnan po ninyo. Ang trabaho at ministeryo ng Espiritu Santo, alam natin siya ang magpapaalala ng mga itinuro ni Jesus na pwede nating makalimutan, pwede nating makaligtaan, pwedeng mablangko tayo, di ba? Sapagkat sa dami na nating naririnig, sa dami nating natututunan, minsan nakakalimutan natin yung aral ng Panginoon. Kahit ang mga alagad nga, di ba, ang Panginoong Hesus ay mamatay, nakalimutan nila na sinabi ni Hesus na siya'y muling mabubuhay. Nakalimutan nila yun So ano ang trabaho ng Espiritu Santo, di ba? Ipapaalala sa atin yung mga itinuro ng Panginoon. Nilinaw naman ni Hesus yan Ang darating na kasunod niya ay walang sariling aral, walang sariling ituturo, kundi ipapaalala sa inyo yung aking mga itinuro sa inyo. Ang daladala pa rin ng Espiritu Santo ay yung aral na itinuro ni Jesus, i-remind tayo. Ang isa pang ministeryo ng Espiritu Santo, ang isa pang magandang ministeryo ng Espiritu Santo, siya yung ating advocate, siya yung ating tagapagtanggol. Alam naman natin na ang mga mananampalataya ay may accuser, may taga-akusa. Sino? Si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Aakusahan ka ng aakusahan yan So ano ang gagawin na trabaho ng Espiritu Santo? Siya yung ating abogado. Siya yung ating tagapagtanggol. Sapagkat wala tayong kakayahan na ipagtanggol yung ating mga sarili. Kaya mamamagitan ang Espiritu Santo para tayo ipagtanggol laban sa kaaway natin. So ano yung una? Siya yung magpapaalala. Pangalawa, siya yung ating tagapagtanggol. Marami po, kaya lang ito lang yung mga ilang bahagi lang. Ang isa pa na gusto ko pong tingnan natin yung ministeryo ng Espiritu Santo, yung patnubay, yung gabay. Alam naman natin na tayo madalas naliligaw, akala natin ito yung tama, akala natin ito yung totoo, akala natin tama ito, pero sa bandang dulo kapahamakan. So ang gagawin ng Espiritu Santo para hindi tayo maligaw, nandyan siya para gumabay, para mag-ingat, para mag-protect sa atin, para makarating tayo doon sa tamang ating pupuntahan. Tatlo lamang yung gusto nating bigyan ng pansin sa ministeryo, sa trabaho ng Espiritu Santo. Tagapagpaalala ng mga aral ay tinuro ni Jesus, siya yung ating advocate, siya yung ating abogado, siya yung ating tagapagtanggol. Ikatlo, siya yung ating gabay, patnubay, siya yung ating proteksyon. Thank you all for watching this here video.